dito guys, nabuksan na natin. So mag-umpisa tayo dito sa thermostat valve. So bago daw yung thermostat valve nya, pero ititest natin to kung gumagana. Kung gumagana ba to. So ititest natin yan bago daw balik to, yung thermostat valve na yan. So natanggal na natin thermostat valve na yan dito, yung butas na yan. Yan o, itong butas na to, yan. Yan, dyan yan nakalagay. Ito yung sensor, coolant sensor. Ito yung housing ng ano, thermostat valve. Tapos yung throttle ito. So madumi. Yan o, grabing dumi. Carbon plus oil. Kaya pala mausok dahil ito barado na rin to, dumi. Tapos sa throttle body, ito yung throttle body niya pala. Ayan o, sobrang dumi. So ang symptoms nito guys ay mausok at saka minsan naglo-low power pa to. So yan, ang sintomas nito mausok at saka low power. So barado yung throttle body. Ito naman ang sintomas nito ay nag-overheating. Yan, thermostat valve. So ito yung EGR na tinanggal natin. So nandito yung EGR bypass pipe. Oh, wala nang butas. Kita nyo, sarado na. Wala nang butas. Puno ng carbon. Huh? Grabe carbon nya. Huh? Yan oh. Dapat may butas yan oh. Kita nyo. Butas ka perang kutrakan na lang. Butas nya. So ito yung EGR bypass pipe nya patungo dito sa may throttle body. Ayan oh. Kita nyo pati throttle ay intake. Puno ng carbon. Grabe carbon. So ito bubuksan natin to dahil suspitsa natin dito sa EGR. So mahirap to tanggalin dahil 5 ang bolt nito. Ay oo, 1, 2, 3, 4, 5. So nakatago pa yung 4 dito. Dito isa lang. Pero mayroon din dito 2 para dito. So tatanggalin natin yan para ma-check natin yung ano. Dahil doon sa heater core, confirm natin na mayroong leaking doon. So i-condemn na natin yung heater core. Wala na, hindi na natin gagamitin yan dahil ginagamit lang naman yan sa taglamig. So may problema sa heater core. So i-condemn natin yan. Ito bubuksan natin para makita yung laman. So tatanggalin natin itong EGR. Pabaklasin disassembly natin. Dahil may issue to ng overheating or bumubulwak yung tubig at nagbabawas ng tubig. So heater core lang ang pwedeng pagsuspitsa natin maliban doon sa head. So mamaya papakita ko sa inyo yung head dahil so ito wala nang butas, sarado na.
Wala na rin butas, oh. Grabe, sarado. Tapos ito, sarado na. Wala nang butas. Hmm? So ito, yung kondisyon niya. Yan, oh. Yan. Oh. Yan, oh. Sarado na yung butas. Sobrang dumi. Pati ito. Yan, oh. Oh. Sarado na rin. Ito, sarado na rin. Diba? Sarado. Tapos dito. Ngayon, iti-test natin to gamit ang hangin. Hahanginan natin yan. Kung tatawid ba yung coolant. Hahanginan natin. So dito yung lalagay natin yung hangin dito. Dito lalagyan natin tubig. Lalagyan natin tubig yan. Kung lalabas ba dito sa mga butas na to. So dito naman sa intake, grabe, puno ng dumi. Hanggang loob yan. Tapos yung turbo, tumutulo rin yung langis. May langis. So para ma-confirm yung ano dito, yan, may langis na. May langis na sumasama. May langis na lumulusot doon sa turbo. So yun yung dahilan kung bakit nagbabawas ng langis dahil sa turbo. Yan ang ano niya. So kadalasan na nasisira yung turbo dahil after long drive dapat mga 5 minutes bago nyo patayin yung makina para maka-cool down yung turbo. Kasi kung diretso ninyo yan patayin, nagbabaga yan, maluluto yung mga parts doon sa may turbo. Maluluto. Dapat na ibuang ko. Tak-tak. Hindi may tak-tak ito. Taog. Nahinira sila. Basta matupi dyan nung lahat. Wala tapi ka. Yun. Diyan mo pahiran na ila pagani ko dito karana pila upikit met sa kon dito ba kuha ni dito tila na karaan dito sa kawayan maliit yan adun mo ipahit lapag lang yun adun mo ipahit
lungag no. Alay tak ni di doon. Agak ba ito? Matagak. Ay, grabe. Yan ay lungag. Unahon mo na yung sabungan. Di mo pagbasong kay say ko basa na siya sa dili matagak pag itinaktak mo. Wala yung iba dyan, yung ibang butas. Kita na. Tak di dulu. Yan. Terus kapal loh. Grabe. Grabe, wala nang ano, puro na carbon. Diyan pag kagis pag tuda yun, happy hour ba dari lapir. Maganda manipis. So ito guys, kakabit na natin to. Yan. So binawasan na natin siya konti para tumayo dahil lumuwag na ng konti yung butas ng knuckle at saka itong shock sa impact ng pagkabangga siguro yan. So ito, binawasan natin. Tapos kakabit na natin. So isaktuhin lang na makalusot yan. Makalusot ng konti. Tapos pasok ninyo. Yun na yun. Konti lang yung bawas. Mga 2 mm ba?
Oxygen sensor. Madumi yung oxygen sensor. Kanto gasod pagpanganigo na Minsan pagpauli man. check Ya, may engine patay gas yung sila, makina dahil sa dumi. Pagasunta na di pa Linis lang to. Okay. Tapos ito map sensor, ayan o. Wala nang butas. Booster lagi, booster na kusog-kusog na to daga. Sino gusto Map nyo? sensor. Sila RD to si Udot na booster. Linisan din. Si Luyan nag-drive. So, Hindi ganito yun nila kawan. Biboy tapos Ingkoy. Kusog-kusog na to daga. Si Punta booster. Linisan. Mahal. Ganing zone pag kuan ba? Test drive sa imo. Magkuha license sa dayan gasod. Daily kung down dahil kuan. So, ayan sir, malinis na. Malinis na siya. Yan. Malinis na yung ano niya. Natanggal na yung mga chips na malalaki. So, yan. Malinis na. Tapos itong turbo, nilinisan na rin. Malinis na rin yung turbo. Parts na lang kulang yan para baklasin siya uli, tapos sa kabit ng parts, tapos dito parts na ano, nilinis. So ito yung map sensor, malinis na yan, wala nang uling. Ito naman yung oxygen, malinis na, wala na rin uling. Ito naman yung bypass, malinis na, wala na rin uling. Tapos ito naman yung EGR valve nya, assembly. So malinis na, wala na rin uling. Ano, natanggal na yung mga uling na chips. Ito naman yung EGR cooler nya, ayan, barado yung mga butas. So linis na. Tapos ito naman yung throttle, linis na rin. Ito naman yung flapper nya, bypass. So malinis na rin. Okay, wala nang uling. So yan yung mga parts, linis. Yan. Pati ito nga thermostat housing, malinis na. So linis na natin yan. Yan. Oxygen, yan. Tapos ito naman yung intake. Malinis na. Yan yung intake. So yung isang video na nasali na may bolt sa Toyota Vios yun. May bangga kasi yung Toyota Vios, niremedyohan dahil yung camber na disalign. So yun lang sir, update, waiting sa parts.
natin yung EGR. So malinis na yan. Binuo na natin yung EGR nya. Simple. Malinis na yung loob. Yan. Hindi naman siya ganun kakintab, pero sa loob yan malinis. So importante sa loob. Kahit na sa labas hindi ganun kakintab. Yan, kakabit na natin yun. So itong EGR na to, ito yung nagkukos minsan ng overheating, na hindi ninyo mahanap yung leak. Tinitingnan ninyo yung leak sa mga hoses, walang leak. Tinitingnan ninyo yung leak sa reservoir tank, sa radiator, sa heater core, hindi nyo mahanap. Dito yan sa EGR, may cooler kasi ito, may tubig to. So pagka leaking na dyan, umuusok yung tambutso puti, tapos minsan naglo-low power pa. So isa din tong dahilan sa low power itong EGR, pagbarado yung EGR nya, at itong EGR valve nya barado, pati itong diaphragm barado. So lahat ng barado dyan, EGR cooler, EGR valve, EGR diaphragm, pag barado yan, low power yan. Tapos doon sa may intercooler, barado, low power din. So papakita ko sa inyo yung intercooler mamaya. Isa rin yan na low power pag barado, at saka may air leak. Yun, dito bihira dito magkaka air leak. Kadalasan doon yan sa hose ng turbo, hose at saka turbo intercooler, doon yan naglilik. Air leak, low power ang sintomas. So papakita ko sa inyo mamaya yung intercooler.